So ito pong isa sa hindi ko mga nagawa doon sa mga namatay nating mga kambing, mga kabungkol, yung ilagay. Hello mga kabungkals. Ayan, malakas ang hangin. Talagang totally nasira na yung tabing natin dito sa kabilang side. Ginamit ko muna yung natitira natin plywood doon. Tabing. Yeah. Talihan ko na lang alambre dito. Tasan na lang natin. Talihan ko na lang alambre para hindi siya lumipad. Ayan, dito tayo kay Tagul. Sir Art! Sir, sorry, gamitin ko muna yung ano, ano tawag dito? Tarpaulin, emergency lang kasi nababasa yung mga kambing. Tatapal ko lang muna dito sa ano yung Tagul, sa side ng Tagul. Ayan, kinapos pa rin. Puro pa rin dito. Ito na. Meritaso pa tayo.
maganda pang topping mga kabokal, plywood lang. Kahit gano'ng kalakas yung hangin eh. Tayo siguro. And ito may problema ako kay mga kabokals. Problema na naman dito kay Bambi. Matamlay. Saka parang nahirapan na naman din tumayo. Ano ba yan? Ibubukod ko siya mga kabokals. Ilalagay ko siya doon sa cage ng mga biik. Yung pinagawa natin pang transport ng mga biik. And then tatakloban natin, iilawan ko para mainitan siya. Kagabi tinurukan ko na siya ng DCM. Ngayon tuturukan ko uli siya ng B-complex at saka iron. And then yung SMP, susubuan natin siya. Tapos ibubukod ko na ron, ihiwalay ko na para mainitan din siya at saka separate ko siya dito sa mga mga walang problema. Ayan. Yun yung gagawin natin mga kabukal. Si Dagol okay naman. Ay, sorry Brad. Sorry brother, nakakalimutan ko. Nakatali pa. Nanunuwag kasi mga kabukals, kaya kailangan may tali siya rito. May tali siya rito para din niya ako masuwag. Sorry Brad, nakakalimutan kita. Pero okay na. Ayan Sir Art, yan pasensya na, nagamit ko yung tarpaulin ng solar mo, yung mga solar products ni Sir Art na pinalagay niya rito sa may bakod natin. Ginamit ko muna pang emergency lang sir kasi ito nagkakaroon na naman ng problema sa kambing. Ano to? Oh, Brad. May natin tanggalin niya, Brad. So yun, ito muna ang ko. Turukan ko muna tapos para maihiwalay na siya. Pero ayan na. Ito kasi yung nawasak yung part. Pero ayan, nag-hold pa naman yung Pero pawasak na rin yan, pawasak na. Siguro isang buga ng malakas sa hangin, wasak na naman yan. Pero sana wag muna. Kasi wala na akong pang repair dyan muna. Wala na tayong mga rita-ritaso dyan na may tatapal natin eh. Sana wag muna bumigay. Anyway, dito naman ang trajectory ng hangin eh. Dito nang gagaling eh. Ayan mga kabukals, tuturok tayo iron saka B-complex. Tapos SMP. Sa hita tayo, sa likod ng hita. Iron. SMP.
Grabe, nakapal ng hangin mga kabukal. Kaya lalong nakakadagdag sa, ano, sa lamig. Pero sabi ni Ma'am Jean, pagka ganito daw, kailangan nating ano, kasi ano na yan, nilalamig na yan mga kabukal. So kailangan nating ibalik yung mainit niyang temperatura. Kaya i-isolate natin siya, ipukulog natin, and try ko ilawan. Bigla mga kabukas, ang umpisa to nung nilabas ko na naman sila eh. Nung pinalpas ko na naman. Pagbalik, kinabukasan nagtatay na. Tapos ito na. Pero hindi na siya nagtatay ngayon, matigas na yung upo niya. Kaya lang yung para siyang ano na lulumpo, nahirapang tumayo. Yung gano'n yung nangyari sa mga maliliit. Ayan mga kabukal, kakasakate ko lang. At si Bumpy, nailipat na natin doon sa kabila. Papakita ko. Ito yung mga nakate ko mga kabukal. So meron tayong kakawati, saka ipil-ipil. Tapos syempre yung damo. Yan. May mga damo tayo. Hinahati ko, binibigyan ko si Dagol. Tapos bibigyan din natin si Bumpy. Yan ang problema sa kambing mga kabukal. Pagka ano, magulan. Talagang ano, sakripisyo. So, ayan na siya mga kabukals. Yan yung ilaw niya. And then, yung buong pong ano na yan, nakasapin po ng ano yan. Paikot po yan, yung sako na yan. And then ito, ganyan yan. Isasaklob natin ganyan yan. Yan. So ano siya, balot na balot siya para siya nakakumot mga kabukals. And then may ilaw sa loob para mag-generate ng init. Pero ayan pa naman siya, malakas naman siyang kumain. Ayan oh. Yan, yung wiwi naman niya umaagos naman yan, so hindi napupondo yan sa sahig niya. Kasi pababa naman. So ayan. Makain naman siya mga kabukals. So at least ito para siya nakakumot, para hindi siya malalamigan. Then may ilaw tayo. Maganda sana kung 50 watts, kaya lang ano lang to, 25 watts lang to. Pero mainit din naman yan, ginagamit ko sa sisiw yan eh. Mainit din yan. Malakas naman siya kumain so far. Kaya lang napansin ko nga kasi yung para siyang nahirapan tumayo. Ganun din po yung dalawang maliit eh, nung umpisa. Tapos hanggang sa nag-deteriorate. Yung pala, isa po sa cost nung gano'n, pagka meron na pala nararamdaman ng kambing, kailangan pala yan, iaano mo na yan, hindi malalamigan yan. Saka, yun, katulad nito, meron silang parang enclosure na kung saan papainitin mo sila. Kasi yung katawan pala niyan, parang bumababa na yung temperatura nila pagka gano'n. Lalo na yung hindi na makatayo, bumababa na pala ang temperatura niyan nila. So, pag hindi pa natin sila tinulungan, lalong bababa, nagiging cause po ng pag-deteriorate ng kalagayan nila hanggang sa mamatay po sila. Yan, so, nagkakaroon na po ng parang komplikasyon mga kabukals pag hindi natin na-address yung panlalamig nila. Yung panlalamig nila. So, kaya ito. So, ano pala, ito po isa po sa natutunan ko ngayon kay Ma'am Jean. Yan, shoutout again kay Ma'am Jean Castro Leonardo. Talagang ginaguide niya po ako. So pagka may kambingan po pala tayo, importante po meron tayong parang kwartong maliit na ganito, nagawa sa plywood, saradong sarado siya, parang ano, brooder, parang brooder po ng sisiw. Ganon. So magpapagawa po tayo. Ayun mga kabukals, yung kanyang pupo, kita niya ba?
Ayan, yung kanyang pupo ay matigas na. So hindi na siya nagtatae. Ayan yung pupo niya. Hindi na siya nagtatae. Ayan, going back. Yun, sa po sa natutunan ko, lalo na pagka tag-ulan, mga kabokals, kailangan meron tayong parang heating chamber or brooder para sa ating mga kambing, malaki man o maliit. Yan, parehas yung pagka nagkasakit po or nanamlay na sinipon, mga ganyan, or yung katulad ng nangyari sa ating mga kambing na nagtaim muna and then parang hindi na makabangon ng hina. So yun, kailangan pala mga ganun. At the same time, ma-isolate po sila sa mga kasama nila. So isolation room, at the same time brooder or heating chamber para mainitan sila. 50 watts po, kaya 100 watts maganda para mainit talaga. And then siguro yung medyo mataas ng konti. Ayan. Ito naman kasi pang emergency ko to. Kasi napansin ko kanina mga kabokals na pagtayo niya, bumalengtong. Ibig sabihin parang hinang-hina yung kanyang mga paa. So ano na yun, nag-uumpisa na. So sana mahabol pa natin ito si Bambi. Anyway, inahin naman ito, mas matibay po ito dito sa dalawang namatay natin. So na-injection na nga po natin ng DCM kagabi. And katatapos lang po nila magpurga 2 days ago. Tapos B12, B-complex, sinabayan natin yung purga. And then kanina, tinurukan uli natin ng B-complex at saka ng iron naman. Yan. And then sinubuan natin siya ng SMP. Ayan. So malaking may tutulong na itong ilaw na to. So ganyan yung mga kabokals. So takpan na natin siya para ano. So pare kumakain naman siya. So pagtutulong-tulong yung ating mga ibinigay na vitamins sa saka yung gamot at saka itong parang heating chamber niya. Ayan, balot na balot po yan. Balot na balot po yan. So ayun ang pinagkabalahan ko kanina, kaya medyo naubos ang ating oras. And then yung ano nga ito, hindi ko pala naipakita. Ayun nga yung sahig niya na yan. Ano yan, yung plywood natin yan na mas malaki dyan, kalahati. So inano pa natin, nilagari ko pa. Yan ang ginawa kong flooring niya muna. Kasi nga yung mga plastic matting nito na kay Chloe, nandun sa kulungan ni Chloe. So ayan ito pang ano ko to, pambalot ko tong motor dati nung naka-single pa ako. Oo. Kaya mga kabokals, aray ko, nauntog ako. Wala na nga sapin, nauntog pa. Untog ako balot na balot siya mga kabokals, diba? Balot na balot. Ayan. So ganyan pong gagawin natin. Diyan lang mo siya pipermes, lalo na ngayon may bagyo. Diyan na muna siya. And then pagka lumakas-lakas na siya at wala nang bagyo, yan, isasama na uli natin siya doon sa kanyang mga kasama. Ayan mga kabokals, bago tayo magtapos, gabi na. Past 7 na. Check muna natin siya. So ayan mga kabokals, nakita niyo ba? Balot na balot siya. And then may bubong siya, may bubong. May bubong po yan. So ito pong isa sa hindi ko mga nagawa doon sa mga namatay natin mga kambing, mga kabokals, yung ilagay sila sa ganitong parang heating chamber. Ayan yun siya. Parang ano nga siya parang lumakas na siya mga kabokals. Kaya na nakatiklop yung nakatiklop siya kanina, ngayon parang sumigla na. Ayan, mainit mga kabokals na mainit siya. Ayan, mainit niya siya mismo, yung katawan niya mainit mga kabokals. And yun, tenga niya hindi masyadong malamig. Yan. Kasi pag ano mga kabokals pala, mapapansin, hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin yung mga may sakit kong kambing dati. Na ano ko na yun, malamig sila talaga. Na pag hinahawakan ko, nararamdaman ko malamig talaga. Pagkalamig ito. Pero ito mainit. So ito pala, ito sa mga gagawin natin simula ngayon mga kabokals, yung maglalagay tayo, hindi ito sa baboy ito mga kabokals, sa mga big to so magagawa talaga tayo ng box talaga or kwarto. Pwedeng kwarto na saradong sarado, and then mayroong ilaw para pagka mayroong may sakit, doon natin ilalagay. Doon siya, parang ano siya, naka-confine. Kumbaga sa ospital, naka-confine siya, naka-admit.
Ayan, heating chamber. Napaka-importante pala ng init sa mga kambing. Kasi nga mahina sila sa ulan, mahina sila sa lamig eh. So talagang pag may sakit sila pala, kailangan nilang may initan lagi. Malaking tulong po. Sara na natin. So ayan. Ayan mga kabokals. Again, pasensya na kayo mga kabokals sa itsura ng ating mini farm. At talagang alam niyo naman may problema pa ako ngayon kay partner. So nagkapatong-patong. Dating hindi ko na maasikaso, lalo ngayon na hindi ko na maasikaso talaga. Pero pinipilit ko naman pong ayusin. Pinipilit ko naman po. So ayan mga kabokals. Teka, silipin muna natin yung mga baboy. Nagpakain ako eh. Tatapos ko lang pakain eh. Ayan, tapos na kumain. Dede na ulit sila. Tapos na kumain yung nanay nila. Ayan. Pati sa papapakain talaga mga kabokals, ginagabi talaga ako. Hindi nyo lang po nakikita, maaaring yung iba hindi nila alam. Hindi lang, napakarami ko po kasi talagang ginagawa. Sobra. Talagang na-overwhelm ako sa trabaho kaya halos hindi na talaga natin maisaayos itong ating backyard farm. Kasi kailangan ko i-prioritize yung pag-aalaga dito, and then may iba pa tayong inaayos, and then ayun nga, may problema pa tayo sa Jose del Monte, pa balik-balik ako. So buti na lang ngayon nakakilos ako kasi sa Monday pa ang appointment namin sa doktor, so may ilang araw ako para makakilos-kilos dito ng tuloy-tuloy. So bukas ang priority ko is maisaayos yung mga ipot ng layer natin, ma-clear yun dyan. Yun ang ating magiging activity for tomorrow. So pasensya na po doon sa mga naalibadbaran sa itsura ng ating backyard farm. Don't worry, ayusin ko po yan. Yan, ayusin ko po yan. So ano lang, konting panahon lang. Konting panahon. Ba, kumakain na kayo kumakain na kayo. Kumakain na yata sila mga kabukod Kayo ba umubos niyan? Kung kayo umubos ng pagkain ng nanay nyo Ayan. Ito kailangan mo talaga itong maturuan kumain. And then nakapun na kami ni Andrew. Ayan, Andrew. If you're watching, get ready. Hindi, 4 lang na may kakapalin natin dito. 4 ba? Ay hindi, 3 lang. Oo, 4. Kasi 3 babae dito eh. Ay hindi. 4 nga lang, 3 nga lang kakapunin natin dito. 4 pala to. 4 pala. Ayan. So ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.